Magandang gabi po sa inyong lahat na nakikinig sa programang Pamana. Ito po si Sister Elisa Ferrer ng Lord Jesus Christ Lifeline Church. Binabati ko po ang ating mga kapatiran sa Lifeline Church dito sa Baguio City, sa ating mga visually impaired na mga kapatiran, dyan po sa La Trinidad, Benguet, sa Dagupan City, Tarlac City at Bulacan. Magandang gabi rin po sa mga taga-subaybay ng programang ito sa iba pang dako ng Luzon, Visayas at Mindanao. Pagbati din po sa mga nakikinig outside the Philippines, mga kapatirang nakabase sa ibang bansa katulad ng Canada, Amerika at Switzerland at iba pang dako ng daigdig. Ingatan at pagpalain po kayo ng ating Panginoon. Manalangin po tayo. Salamat Panginoon. Pagpalain niyo po ngayong gabi ang inyong mga salita na maibabahagi sa lahat po ng makikinig at nakikinig. Kasihan mo ako, Banal na Espiritu, ng iyong karunungan at pakalinisin mo akong maging daluyan ng inyong mga salita. Sa pangalan ng aming Panginoong Hesus, Amen and Amen. Ang topic po natin ngayong gabi ay meron pong pamagat na wake up, look up, and rise up. Ito po ay meron pong kinalaman doon po sa buhay ng alibughang anak. At alam natin kung ano ang kanyang naging buhay mula doon sa oras o panahon na kinuha niya ang kanyang mana sa kanyang ama. Siya ay naging sakim, ginamit ang pera sa lahat ng klase ng luho at makamundong gawain hanggang siya ay nalugmok sa kahirapan, nag-isa, nagutom. Maaring nagkasakit din siya. At makikita natin ito sa may Luke chapter 15 verse 17 to 20. Ngunit napag-isip-isip niya ang kanyang ginawa at nasabi niya sa sarili, labis-labis ang pagkain ng mga alila ng aking ama, samantalang ako'y namamatay dito sa gutom. Babalik ako sa aking ama at sasabihin ko sa kanya, Ama, nagkasala po ako sa Diyos at sa inyo. Hindi na po ako karapat-dapat na tawaging anak ninyo. Ibilang na lamang ninyo akong isa sa inyong mga alila. Sa pagtayo niya, pumunta siya sa kanyang ama, ngunit malayo pa siya ay nakita na siya ng kanyang ama at ito'y nahabag sa kanya. Ang ama ay tumakbo at niyakap at hinagkan siya. So makikita po natin sa kwento kung paano siya tinanggap ng kanyang ama na punong-puno ng pag-ibig. Siya po ay kanyang niyakap at siya po ay nirestore, binihisan, pinakain. At kalintulad nga po ito ng katulad ng ating amang nasa langit kung paano niya tayo minahal nung pong sinugo niya ang ating Panginoong Hesukristo, ang kanyang bugtong na anak, upang tayo po ay iligtas sa lahat ng mga kasalanan. Kaya tatlong bagay po ang ginawa ng alibughang anak sa kwento po. Ang una po ay wake up or gumising po siya. Ang alibughang anak ay napag-isip-isip or na-realize niya na mali ang kanyang ginawa. Or sa English po, he came to his senses. Napagtanto niya na ang mga kamaliang ginawa niya at siya po ay nagising doon sa dapat niyang gawin. Sa mga disciples din po sa Bible na kung saan sila ay nangatulog noong mga panahong kasama nila si Jesus na maaring hindi nila lubusang nasaksihan dahil sa sila ay nakatulog. Ito po ay ang kwento po ni Peter, James, and John sa time na sinama po sila ng ating Panginoon upang magbantay doon po sa time na nagkaroon po ng transfiguration at maging doon po sa Garden of Gethsemane. At makikita natin na sa kwento ay nakatulog nga po sila at maaring lubusang hindi nila nakita ang nangyari sa ating Panginoon. Sa may Mark chapter 9 verse 2 to 13, Jesus was transformed before his disciples, Peter, James, and John on a mountain, revealing his divine glory. His face shone like the sun, and his clothes became dazzlingly white. Moses and Elijah also appeared,
and spoke with him. A cloud overshadowed them, and a voice from the cloud declared Jesus as the Son of God. Maaring sila po ay nakatulog at hindi nga po nila totally na witness yung pong transfiguration na nangyari po sa ating Panginoon. So it's God's desire for His people to be awake. Or tayo po ay gising. Nais po ng Diyos na tayo po ay gising lagi, alert, stirred, and attentive. In Isaiah 50 verse 4, it says, He wakes me up every morning. He makes me alert so I can listen attentively as disciples do. So, may mga oras at panahon maari na naranasan ninyo na hindi rin po tayo makatulog at tayo po ginigising po ng Lord upang tayo po'y manalangin, maging alerto, magbantay sa panalangin. Joel 3:9 ang sabi doon, Wake up the mighty man. Romans 13:11, This is all the more urgent for you to know how late it is. Time is running out. Wake up, for salvation is nearer now than when we first believed. So nais ng Diyos na maging alert po tayo. Totoo po, ang katotohanan ay darating ang Panginoon at malapit na po siyang dumating. Kaya kailangang maging alerto po tayo at tayo po ay laging gising. Ephesians 5:13, The light makes everything visible. This is why it is said, Awake, O sleeper, rise from the dead, and Christ will give you a light. So ayaw po ng Lord din na tayo po ay natutulog. Kailan po lagi po tayong awake, alert spiritually. Yun po yung una pong karanasan ng alibughang anak. Siya po ay bumangon, gumising, at na-realize niya ang pangyayari sa kanyang buhay. Pangalawa po ay look up o tumingin po siya sa itaas or sa taas. Ang alibughang anak ay may choice. Noong panahong lugmok po siya, lagi siyang nakatingin maari sa lupa. Lagi siyang nakatingin sa mga kainan, hapagkainan ng mga baboy. At naalala niya noon kung paanong tratuhin ng kanyang ama ang kanilang mga katulong. At bigla niyang na-imagine na maaring siya din ay pwede ring magkaroon ng buhay na katulad ng mga katulong na yun. At ang nangyari sa kanya dahil nagising siya at siya po ay tumingin muli sa taas, nakita niya na pwede pa rin siyang bumalik sa kanyang ama at bumalik doon sa kanyang kalagayan na dati. At hinarap po niya ang katotohanan na yon. Ganon din po ang itinuturo sa atin ng ating Panginoon na sa panahong tayo ay nahihirapan o maaring nakalugmok at parang wala bagang pag-asa. Matuto tayong tumingin sa bagay na mas maganda kaysa sa mga pangit na ating kalagayan. Ito po ay konektado sa salitang pananampalataya or faith at hope o pag-asa. Kailangan lagi po tayong merong pag-asa sa ating mga puso. At ito po ay isang pananampalataya na rin. Noong yung kwento po ni Abraham at ni Sarah, hindi po sila nagkaanak o hindi magkaanak-anak. Maaring wala ng pag-asa pang magkaanak si Sarah. Pero sila po ay challenge ng Diyos na tumingin sa taas. Sa may Genesis chapter 13 verses 14 to 15, ang sabi po doon, nang nakaalis na si Lot, sinabi ng Panginoon kay Abram, mula sa kinatatayuan mo, tignan mong mabuti ang buong palibot mo. Ang lahat ng lupaing maaabot ng iyong paningin ay ibibigay ko sa iyo at sa iyong mga lahi at magiging inyo ito magpakailanman. Praise God! Ang maganda kay Abraham, pinaniwalaan po niya ang salita ng ating Panginoon. Sa may Genesis chapter 15 verse 5, pagkatapos dinala siya ng Panginoon sa labas at sinabi, masdan mo ang mga bituin sa langit, bilangin mo kung makakaya mo, magiging ganyan din karami ang iyong lahi. Maaring ito po ay imposible sa kaisipan ni Abraham, pero kanya pong itong pinaniwalaan.
So parang sinasabi po ng Panginoon, what you see is what you get. Kung anong nakita mo, yun ang makukuha mo. So God wants to stretch your vision, our vision. God has more in store for you or for us and better for you than you can imagine. Maaring hindi po natin makita sa ating physical eyes ang mga bagay na nais ng ating Panginoon. Subalit kung gagamitin natin ang ating spiritual eyes, ay makikita natin ang mga pangako niya na kanyang tutuparin at gagawin. Ang alibughang anak, maaring inimagine niya na kapag bumalik siya sa kanyang ama, ay tatatruhin din siyang katulad ng makatulong o alipin ng kanyang ama. Hindi niya nakita kung paano siya aktual na minahal at itinayo at tinanggap ng kanyang ama. Nung siya po ay bumangon, tumingin at tumayong muli. Ganon din sa atin, maaring far to impossibility po na gagawin ng Diyos ang mga bagay katulad ng nasabi ko kanina na kaya niyang gawin sa atin. Lalo na kung dito lang sa lupa tayo nakatingin at hindi sa espiritual na paraan. Sa may Ephesians chapter 3 verse 20, ang sabi po doon, sa Kanya na makakagawa ng higit pa kaysa maaari nating hilingin at isipin, sa pamamagitan ng Kanyang kapangyarihang kumikilos sa atin. Sa English ang ganda po, now to Him who is able to do exceeding abundantly above all that we could ask or think. Hallelujah. So His thoughts and ways are higher than ours. Ang sabi po sa may Isaiah 55 verses 8 to 9. Kailangan lang po nating paniwalaan na kapag nakita natin ang isang bagay na maaaring sagot sa ating panalangin at desires, kailangan nating paniwala ng Diyos na kaya po niyang gawin. Halimbawa po ay ang isang patotoo na isang estudyante. Gusto niya pong makapagtapos ng kanyang pag-aaral. Pero wala po siyang sapat na tuition fee dahil ang gusto niyang kurso ay may kamahalan. Pero sa puso niya, pinangarap niya iyon. Dinisire niya yun. Lalo pang tumindi ang desire niyang makapagtapos nang makilala niya ang Panginoon. At nanalangin siya. At the same time, pinagbutihan niyang mag-aral. At nilid nga po siya nakapag-apply siya ng scholarship. At yun, nakuha siya at nakapagtapos ng kursong gusto niya. Despite ng lahat ng sakripisyo niya, financially, or maaring physically, emotionally, nandulat ang pagtitipid sa pagkain at baon. At ang nangyari, in-expand ng Lord ang kanyang teritoryo. Ang kanyang teritoryo, in other words, nakapagtapos po siya, nakapagtrabaho, at nagpursue pa po ng kanyang pag-aaral. Makikita na ngayon ang kanyang buhay. Una, hindi din niya kinalimutan ang magbigay din sa gawain ng Diyos. Nag-involve din po siya sa ministry at hindi naging hadlang ang kanyang pagpupursige sa pag-aaral ang ministry niya sa church. God is able. Nangyari sa kanya ang Ephesians 3:20 na sa kanya na makakagawa ng higit pa kaysa maari nating hilingin at isipin sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihang kumikilos sa atin. So pinaniwalaan niya ang Panginoon at indeed God has expanded her territory. And now she's enjoying God's blessings. Ganyan po ang ating Panginoon. So God is teaching us to look up to Him, na tumingin po tayo sa Kanya, to fully trust Him. And throughout the Scripture, we are constantly encouraged and instructed to look to God. Makikita po natin yan sa may Isaiah chapter 45 verse 22. Ang sabi po doon, look to me and be saved. Psalms 34 verse 5, those who look to Him for help will be radiant with joy. Amen. Psalms 57 verse 1, I look to you for protection. In Colossians 3 verse 2, set your minds on the things that are above and not on the things that are on earth. Kailan po nating maging espiritual sa ating paningin sa mga bagay na espiritual. Hallelujah! And Hebrews chapter 12 verse 2, looking unto Jesus, the author and finisher of our faith. What we look up or at
we need to focus. Kailangan po nating mag-focus sa ating pong tinitingnan. I-meditate ang kanyang salita. Mag-concentrate sa ating ginagawa patungo doon po sa will ng Lord. At ito po ang ating tirhan at panatilihing nandoon po tayo sa kalagayang iyaon. So, it is determined that our direction should be what Jesus has planned for us. So, yun po yung pangalawa po. Let us look up. So, the first is wake up. Second is to look up. At ang pangatlo po ay rise up. Bumangon at tumayo. Yan. Makikita natin sa libughang anak kung paano siya bumangong muli, tumayo at bumalik sa kanyang ama. Maaring siya po ay pagod na pagod at maaring siya po ay emotionally disturbed, physically hindi rin po siya maaring okay ang kanyang katawan, pero yung kanyang determinasyon na tumayo at bumalik at bumangon muli para po siya ay pumuntang muli sa kanyang ama. Sa may Luke chapter 15 verse 18, ang sabi niya doon, I will rise or arise and go to my father. So meron po siyang aksyon. Ang kanyang ginawa, hindi lamang po siya nagising or tumingin sa taas, siya po ay tumayo at nagsimula pong maglakad. Opo, nagkasala siya, nalugmok, pero noong kinilala niya na nagkasala siya, lumingon sa taas at tumayo at naglakad patungo sa kanyang ama. Kanya po itong naramdaman at naranasan ang pag-ibig ng kanyang ama. At ganun din po tayo, may mga pagkakasala po tayo, maring katulad po ng alibughang anak. Pero ayaw po ng Diyos na manatili po tayo doon, kaya nga po binigay niya ang ating Panginoong Kristo upang tayo po'y kanyang iligtas. Sa may 1 John chapter 1 verse 8 and 2 verse 2, kung sinasabi nating tayo'y walang kasalanan, dinadaya natin ang ating sarili at wala sa atin ang katotohanan. Subalit kung ipinapahayag natin ang ating mga kasalanan, patatawarin tayo ng Diyos sa mga ito at lilinisin tayo sa lahat ng ating kasalanan, sapagkat siya'y tapat at matuwid. Kung sinasabi nating hindi tayo nagkasala, ginagawa nating sinungaling ang Diyos at wala sa atin ang kanyang salita. Tayo po ay pinalaya na ng ating Panginoong Hesus sa ating nakaraan. Kailangan lang po tayo po ay lumapit sa Kanya, humingi ng tawad, tanggapin ang ginawa ni Hesus na tayo ay nilinis na niya. At kapag tayo po ay ginawa po natin yon, kailangan din po tayong makipag-cooperate sa Diyos, katulad ng ginawa ng alibughang anak. Siya po'y tumayo, pumunta sa kanyang ama. Kailangan din po nating maging masunurin sa Kanya, sa ating Panginoon, sa Kanyang mga salita. Pwede po niya tayong empower o bigyan ng kapangyarihang magtagumpay. At nais po niyang itaas tayo, kalintulad ng ginawa po niya nga po doon sa krus. Gusto niyang manatili po tayo, katulad ng kanyang muling pagbangon, that we should have a resurrected life. Muling pagbangon sa kamatayan. Gusto din po ng Lord na ma-enjoy po natin a life or a resurrected life. Yung tamang pananampalataya at pag-asa ang maghahari sa puso natin at magagawa natin palagi na tumayo or to rise up. Sa may Micah chapter 7 verse 8, ang sabi po doon, mga kaaway ko, huwag kayong magalak dahil sa nangyari sa akin. Kung ako may nadapa, muli akong babangon. Kung ako may nasa kadiliman, tatanglawan ako ngayon ni Yahweh. Yan po ang ating Panginoon. Kailangan lang po nating bumangon. Isaiah 60 verse 1, bumangon ka Jerusalem at magliwanag katulad ng araw, sapagkat dumating na ang kaligtasan mo. Liliwanagan ka ng kalwalhatian ng Panginoon. Or sa English, mas maganda po, arise, shine. Arise, shine, for your light has come, and the glory of the Lord is risen upon you. So as we listen to God and yield to His influence, He will help us wake up, to look up, and even rise up.
So this is completely in accordance to the working of the Holy Spirit. So, kailangan din po natin ng kapangyarihan ng banal na spirito na siyang actively working sa mga panahon ngayon. Siya po ang ating kasama sa kasalukuyang panahon, lalo na po malapit na pong dumating ang Panginoon at napakarami pong mga pangyayari dito sa mundo na kakaiba po, lalo na highly technological na po ang ating pong panahon at marami na pong mga ginagawa na influence ang kaaway. Pero salamat sa Diyos, ginagamit din ng Diyos ang mga ito, ang social media upang makapag-win ng soul, upang makarinig din po tayo ng mga salita ng Panginoon. So double time din po ang Lord at kailangan din po tayo magpagamit upang tayo po ay manatili po doon po sa estado na tagumpay na buhay. So, yun po ang tatlong bagay na ginawa po ng alibughang anak na ito po ay maaring applicable din po sa atin. At sinasabi ng Lord lagi na tayo po ay wake up o gumising or lagi tayong gising, look up o tumingin po tayo sa taas sa ating Panginoon. At ang pangatlo po, rise up, bumangon at tumayo. We should always be in a state of a winner. A person who is lifted up, always rising up amidst all trials. So magpatuloy lang po tayo, tuloy-tuloy lang po ang ating pong paglakad, ang ating pagtingin sa ating Panginoon. With so much faith and so much hope. Amen. Praise the Lord. Tayo po'y manalangin at samahan niyo po ako sa panalangin at maging ito gawin din po nating panalangin personal po natin. Panginoon, salamat po. Binigyan mo kami ng abilidad upang lagi po kaming gising at laging tumitingin sa inyo at laging bumabangon at lumalakad despite ng mga challenges ng buhay. Pinipili po namin kami ay gising ngayon at aware sa mga bagay na realidad ng buhay na lagi kang nakaantabay. Tumingin sa mga posibilidad at mga pangako mong maisa sa katuparan at bumangon or to rise up sa iyong perfectong plano para sa aming buhay. Pinipili naming tumingin sa inyo, Lord, kung sino ka sa buhay naming makapangyarihang Diyos. Pinipili din naming tignan ng kaaway or si Satan na talunang kaaway at walang kapangyarihan sa amin. Dahil higit kang makapangyarihan, O Diyos, kaysa sa Kanya. I am totally forgiven, redeemed, purchased, accepted, cleansed, and righteous. I will always wake up, look up, rise up for your glory. In Jesus' name, Amen and Amen. Hanggang sa susunod na Martes po ulit, subaybayan din po natin ang iba pang mga programa ng Pamana sa Huwebes at Sabado same time at sa mga iba pang mga programa ng Snacks Radio. Magandang gabi po sa ating lahat. Good night and God bless everyone. Bye-bye po.